Mangyayari po ang rapture bago ang 7 years ng tribulation. Pero ang tanong po ng ilan, ano ba ang mangyayari dun sa mga infants, sa babies at dun sa iba pang maliliit na bata kapag nangyari na ang rapture? Tingnan po natin ang iba't ibang pananaw tungkol dito and then sasabihin ko po sa inyo kung ano ang personal stand ko. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ito na po siguro yung pinaka-popular view. Sa view po na ito, mararapture yung babies kasi hindi pa sila morally accountable. O gaya po ng sinasabi ng iba, wala pa sila dun sa age of accountability. Kinoconnect po ng view na ito yung paniniwala na kapag namatay ang isang bata na nasa age of innocence pa siya, ligtas siya at sa langit ang punta. Isa po sa mga ginagamit na pangsuporta dito ay yung sinabi ni King David nung namatay yung anak niyang baby kay Bathsheba na balang araw pupunta siya sa piling ng bata. And since siguradong sa langit ang punta ni David, then sa langit din na unang nagpunta yung anak niya. Tapos isa pa po sa pinagbabatayan nila ay yung sinabi ng Panginoong Jesus na ang mga bata ay kabilang sa kaharian ng Diyos. And since ang tribulation po ay pagpaparusa ng Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya, hindi niya po sila kasamang paparusahan. At ang kasama sa rapture na ito ay hindi lang yung mga anak ng believers, kundi pati anak ng mga unbelievers. Ito po ang view na ginamit ng series na Left Behind. Ito din po yung view ni John MacArthur, kung kilala niyo po siya. It might be reasonable conjecture to assume that the Lord is not going to take the saints out And leave the little ones. and leave the world full of little children who are orphaned. Right. But even beyond the little children of the saints, if all little children belong to Him before they reach the age of accountability, one could assume that maybe He's going to gather them all up to Himself rather than leave them for the judgments of the day of the Lord. But that's only a reasonable conjecture. And kahit ng sikat na comic book in the past na Crusaders. Pero pansinin niyo po na ang mga verses na pinagbabatayan nila ay wala namang direct connection sa rapture. Ang view naman po na ito ay common dun sa mga naniniwala sa covenant theology, kung saan po yung baby na nabautismuhan ay kinikilalang part ng church or ng covenant people. Naniniwala po silang ang mga babies ng believers ay kasamang mararapture. Pero maiiwan yung mga babies ng unbelievers. Kung paanong yung mga anak ni Noah ay kasamang naligtas at yung mga anak ng unbelievers ay nasa labas ng ark. It's inconceivable that God would take believers to heaven and leave their children here to me. And so I think we have warrant for believing. As Ron has said, God loves to save households of people. We see it with Noah and the ark. We see it with the families at the Passover. We see it with, in Acts 16, Paul says to the Philippian jailer, you'll be saved in your household. So God loves to save households of people. And I believe that'll be true at the rapture as well. Pero naniniwala din po sila na kung mamatay man yung babies ng unbelievers bago ang age of accountability, sa langit din ang punta nila. Isa po dun sa batayan nila ay ang pagtawag ng 1 Corinthians 7 verse 14 sa mga anak ng believers as holy. Pero kung ganun po ang magiging interpretation natin sa 1 Corinthians 7, then dapat kasama din sa rapture yung unbelieving husband. Kasi sa same verse, tinawag po na sanctified yung unbelieving husband. Pero I don't think agree po yung mga kapatid nating ito na ganun nga ang mangyayari. Nakabatay po ang view na ito sa katotohanan na ang bubuhayin sa time ng rapture ay yung mga in Christ. Ibig sabihin, ang church. At ito po ang view na pinaniniwalaan ko. Ang rapture po ay pangako ng pag-asa para sa mga nakay Kristo. Hindi po ito rescue para sa lahat ng mga inosente gaya ng babies. Naniniwala po ako na ang mga baby na namatay ay safe sa kamay ng Diyos. Pero ang rapture po ay ang pag-agaw ni Kristo specifically sa kanyang bride. At ang bride na yan ay walang iba kundi ang iglesia.
At ang iglesia po ay binubuo ng lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po member ng body of Christ ang lahat ng babies, whether anak ng unbeliever or ng believer. Maaaring maging emosyonal po tayo at mag-alala dun sa dadanasin ng mga bata sa panahon ng tribulation. Pero tandaan po natin na ang Diyos ay mahabagin. Kung mamamatay man po yung mga bata sa panahon ng tribulation at wala pa sila dun sa age of accountability, then maliligtas po sila at pupunta sila sa piling ng Diyos. At kahit na ang tribulation ay panahon po ng paghatol ng Diyos sa mga makamundo, panahon din po ito kung saan napakarami ang mga maliligtas. Ang pinakamalaking revival po ay mangyayari sa panahon ng tribulation. Yung mga babies at iba pang bata na maiiwan sa rapture ay lalaki sa isang mundo kung saan yung gospel ay naipapangaral worldwide, ang katotohanan ay hindi maitatago, at milyon-milyon ang sasampalataya sa Panginoon. Ang biyaya po at habag ng Diyos ay very much present pa rin sa panahon ng tribulation. Ito po ang totoo. Hindi naman po direktang sinasagot ng scriptures ang tanong na ito. Kaya naman may mga hindi po pagkakasundo ng pananaw ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Ang malinaw pong kasama sa rapture ay ang mga mananampalataya. Kung kasama ang babies dito, Diyos na po ang bahala. At kung isasama niya pati ang babies ng unbelievers, ipagpasa Diyos po natin yan. Pero lahat naman ng mga Christians ay naniniwala na ang Diyos ay gagawin kung ano ang tama at makatwiran. Ang Bible prophecy po ay hindi naisulat para takutin tayo, kundi para hikayatin tayong sumampalataya sa parating na Mesaya. Kasi isang grupo lang naman po ng tao ang tiyak nating mararapture. At sila ay yung mga taong na kay Kristo, yung mga sumampalataya sa Kanya. Subscribe for more content.